ito ang video. Hindi po pala. Tagalog po tayo kasi ito po ang ating pag-aaralan tungkol sa Tagalog at Pilipino. Paano ba nagsimula? So, magandang umaga dito ay magandang hapon po dito sa aking video. Ang ating tatalakayin natin ngayon ang ating tatalakayin ngayon is tungkol sa about sa Austronesian migration. Korean Austronesian migration. Saan nga ba nagmula ang mga Pilipino? Ito ay nagmula sa mga Austronesian. Kaya nga ito ay ipinanukala ni Peter Billwood, isang arkeologong Australian. Ayon sa kanya, Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Yan po ang sinabi ito. So, ito ay mga ninuno ng mga Pilipino. Okay, ito. So, yun yung sagot kanina, yung pinatanong ko sa inyo, diba? So, may points naman talaga kami dito, guys. Okay. Ay, wait lang. Sa madaling salita, ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. So wait lang guys, i-ano natin ito. Tama lang pala guys. Kilala rin ito, ang teoryang ito bilang mainland origin hypothesis na kung saan binigyang diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog Sina, naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilaga, Pilipinas noong 2500 BCE. Naging batayan ni Billwood sa kanyang teorya pagkakatulad ng wikang galing sa Timog Silangang Asya at sa Pacific or sabihin na lang natin Pacific, karagatang Pasipiko. Okay, next na tayo guys. Meron pa kasi ito. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Sa kabuuan, ayon sa Ethnology 16th edition, mayroon tayong 147 language na pamilya sa buong daigdig. Ang ilan sa pangunahing pamilya ng wika sa daigdig ay ang Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Niger, Congo, Sino-Tibetan. Ang Austronesian ay isa sa pangunahing pamilya ng wika sa daigdig. Pangunahing pamilya, ito ay pangunahing mga pamilya ng wika sa daigdig. Pamilya ng wika. So, ano ba ang mga pamilya ng wika? Ito ay mayroon sa tulad ng sinabi ko kanina ng Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Niger, Congo, Sino-Tibetan. Ang mga buhay ng wika is meron silang 366 sa Afro-Asiatic, 1,221 sa Austronesian, 436 sa Indo-European, 1,524 sa Niger, Congo, Sino-Tibetan, 456 sa Sino-Tibetan. Mga bahagdan ng mga nagsasalita. Meron silang sa Afro-Asiatic, 5.81, sa Austronesian, 5.55, sa Indo-European, 46.77, sa Niger, Congo, 6.91, sa
at sa Sino-Tibeta is 20.34. Ito ay may 1,221 na buhay na wika at 5.55% ng populasyon ang nagsasalita nito. Pangunahing pamilya ng wika sa daigdig. Ay, tapos na pala to, kaya ito na lang tayo. Huwag na lang po tayo mag-focus dito. Focus na lang po tayo dito kaysa ang wikang Austronesiano ay nahati sa Malayo, Polynesian at Formosan. Wait lang, na-audit to ah. So guys, ito po dapat is wala na po yan. Alas, pasuin mo yung lasan mo. Hilango sa salita natin na Austronesian. Ito ay hilango sa salitang Latin na Auster na nangangahulugang south wind at Nesos. Ang ibig sabihin ay isla. Si Wilhelm Schmidt noong 1890, si Wilhelm Schmidt ay gumamit ng termino Austronesiano o Austronesian na tumutukoy sa pamilya ng wika ng sinasalita mula Taiwan hanggang New Zealand at Madagascar hanggang Eastern Islands. Pisikal na katangian ng Austronesiano ang pagkaraniwang itsura nito ng Austronesian. Sila ay may maliliit na mukha lamang, malaki ang bungo, matang hugis almond o mani, hugis palat na ngipin sa harap at ilong, at halos malalapad na mga ilong nila. Ito po ay dito po tayo nagtatapos sa pag-aaral. Thank you po. Thanks for watching. Mag-subscribe na kayo sa aking video. Like, share, comment. Yun lang guys. Bye-bye.